let me go talk about gratitude. Okay? At pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon, the call to a life of gratitude. Alam niyo po ba ang Diyos gusto niya magkaroon tayo ng tinatawag na attitude of gratitude? Ang gusto ng Panginoon sa atin, maging parte ito ng karakter natin. Mamaya, malalaman nyo. Okay? Pero gusto kong maunawaan natin that kinakailangan, bilang kung ikaw ay mananampalataya, hindi pa pwedeng hindi ka maging mapagpasalamat sa Diyos. Hindi pa pwede. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw'y mananampalataya, kung bakit hindi ka pwedeng maging mapagpasalamat sa Diyos, tumanaw ka ng utang na loob sa Panginoon, sapagkat did you know that every Christian had experienced, kumbaga we have experienced a great deal with God. For example, mga kapatid ko, alalahanin natin na tayo bilang mga tao, nung hindi pa tayo tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, we are all bound to go to hell. There's no way for man that will redeem them from their sin. We are all bound to go to hell. Okay? Pero tingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon. Parang, alam ninyo, anong kalagayan natin? Para tayong isang squatter na nakatira lang tayo sa ilalim ng tulay. Wala tayong bahay, wala tayong matitirahan, doon lang tayo sa ilalim ng tulay pagka umuulan, nakagaya ngayon sa panahon natin dito, umuulan, nandoon lang tayo, we take refuge under the bridge. Okay? Pagka malakas ang bagyo, tumataas ang tubig ng ilog na yon sa ilalim ng tulay na yon, and there is no safety area kundi yun lang, at minsan dangerous pa yon. And suddenly, dumating ang Panginoong Jesus, ang sabi niyang ganon, I want you to bring out dyan sa iyong squatter area na yan, and I'm going to bring you to Ginza. And I'm going to give you a house there, and I'm going to provide everything that you need, and you don't need to worry about your future because I'm going to take care of your future. Alam po ninyo mga kapatid ko, kung tayo ay ginawa ng ganun literal ng Diyos, hindi mo ba tatanawin ng napakalaking utang na loob yun? All your life, you are living under the bridge. You're just a squatter. And yet God came, took you out from that place, and brought you to a place na masasabi kong only the mayayaman, only the wealthy people can live. At hindi ka na nangangailangan pang matakot pa hanggang sa future mo, sapagkat sagot na ng Panginoon ang future mo. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid ko, kung ikay isang mananampalataya, hindi mo pwedeng alising ikaw ay magkaroon ng gratitude, ng malaking utang na loob, tumanaw ng utang na loob, walang hanggang pasasalamat sa Diyos ang dapat nating gawin sa lahat ng gagawin mo, sapagkat malaki ang pagkakautang natin sa Diyos. We've got the greatest deal in life, and that is exchanging our wrecked life into a wonderful life. And that was only came possible when you put your faith in the Lord Jesus Christ. That's the reason why God is calling us to a life of gratitude. Hindi natin dapat alisin yan. Kasi alam po ninyo, ewan ko if you will agree with me, nang isa sa pinakapangit na ugali ay yung taong walang utang na loob. Naranasan nyo, alam ko marami sa atin dito na biktima ng taong walang utang na loob. Amen? Ginawa mo na mabuti. Okay? Hindi ka naman naghihintay ng kapalit. Pero yung pagtaksi lang ka o gumawa ng bagay na hindi mo gusto, okay? O tawag dito, ipinagpalit ka sa iba, hindi ba't masakit yun? Hello? Nako, pil na pil yung amen nyo, ha? Okay. So, gusto kong maunawaan natin ngayon, mga kapatid kong, isang bagay. Napakapangit. Ngayon, kung tayo ngang mga tao, ganun tayo kainis sa mga ganung tayong mga tao. Hindi pa kasing tindi ng ginawa ng Panginoong Jesus sa ating buhay. And yet, nakakalungkot mang sabihin, maraming mga mananampalataya ang nakakalimot na sa Panginoon. Ang feeling nila, alam niyo, feeling entitled. Alam niyo yung feeling entitled na parang, dapat lang naman gawin sa akin ni Lord kasi anak niya ako eh.
Okay? Dapat lang naman bine-bless niya ako, sinasagot yung prayers ko kasi mananampalataya ako, meron akong pananampalataya sa kanya. Ganun ba yon? Okay? Nakalimutan na natin yung maraming bagay na ginagawa niya sa buhay natin. Kaya gusto ko maunawaan natin, mga kapatid ko, wag ganon. Ayaw natin ng taong walang utang na loob. Ayaw din natin ng taong kinalimutan na ang bagay na ginawa mo sa kanya. Ganon din kadalasan tayo ka-guilty sa ating Panginoong Diyos. We always said that when we die, we will now go to heaven because yun ang pinangako at ibinigay ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan. And yet, are we grateful for that? Are we really grateful? Alam po ninyo, sa lahat ng dapat nating gawin, when we come to God, when you come to the church, alam po ninyo, ang sabi ng salita ng Diyos, Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful to Him and bless His name. Nakita po ninyo, when we come into the courts of God, gates of God, ibig sabihin nito, every time you approach God, when you come here in the church, alam po ninyo, dapat ikaw ay nanggigigil na, Lunes pa lang gusto mo na mag-Sunday. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang isang taong punong-puno ng gratitude sa puso, okay, ay sabik nang pumunta sa church. Okay? Nangingibabaw na yung kanyang Panginoon. Tunay na ako ay punong-puno ng pasasalamat sa iyo, kaya I cannot wait to praise you, to worship you. Pero kapag ikaw ay pupunta sa church na parang napipilitan ka at meron pang kumumbinsa iyo pumunta sa church, and yet you claim to be a child of God, you claim to be, when you die, you will go to heaven, and yet hindi ka puno ng gratitude, ano ang tingin natin doon sa taong yon? Diba, tingin sa atin ng Lord, walang utang na loob. Hindi niya ina-appreciate yung ginagawa ko sa Kanya. Now, we're going to go deeper. Sapagkat mag-ingat tayo, mga anak ng Diyos. Sapagkat maybe one of us will become a victim. Alam niyo po ba, nasabi ng salita ng Diyos na sa huling panahon, okay, sin, wickedness will increase. Even ungratefulness will increase. Okay? Sabi po ng ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2 says, mark this. Ibig sabihin ng mark this, pakatandaan nyo to. Sabi ni Pablo, tandaan nyo to. At kausap niya rito si Timoteo at lahat ng mga kongregasyon ni Timothy. Sabi niya to, pakatandaan mo to. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, and unholy. You see, this is going to be in the last days. So, yung ungratefulness, yung mga tao, that includes Christian, okay, will eventually, what? Become ungrateful to God. Ibig sabihin, mga kapatid ko, okay, they will eventually forget where their blessings are coming from. And then later on, kapag nakalimutan na natin kung sino yung nagpapala sa atin, okay, ano mangyayari? We will become unholy. Why? Kapag nakalimutan mo na kung sino yung nagpapala sa iyo, you will become wise in your own eyes. Kaya marami ang paborito, kinakanta, I did it my way. My way. Kaya naman ako yumaman, deserve ko dahil magaling ako. Dahil masipag ako. Dahil masikap ako. Dahil nag-aral ako. Dahil ganito ako, ganito ako, ganito ako, at ganito ako. Nakalimutan natin, okay, na kung nung walang-wala ka pa at marami kang hinihingi sa Panginoon, marami kang inuusal na dasal, lahat ng iyon ay ginawa ng Panginoon. Nakalimutan mo na nung nag-uumpisa ka, wala ka pang alam. Nung nag-uumpisa ka, lahat ay hinihingi mo sa Panginoon. Ngayong gumaling ka na, pinahusay ka na ng Panginoon, in-stable ka na ng Diyos, ano na nangyari? You suddenly become ungrateful. Kaya delikado ang maging ungrateful. Because when you become ungrateful, eventually you will become unholy. Nakita nyo, nagkadikit, ungrateful, unholy.
I do believe na talagang sinadya ng salita ng Diyos na pagdikitan yan. Sapagkat ang isang tao na hindi na nagiging marunong tumanaw ng utang na loob, hindi na marunong magpasalamat sa Diyos, he will become unholy later on because sabi ko nga kanina, makakalimutan na ang Diyos, hindi na niya marerecognize ang mga biyaya na ginagawa ng Diyos sa kanya, and eventually, ang sasabihin niya, magaling kasi ako. That's very, very, very sad as far as God is concerned. That's why, ngayong hapon na ito, okay, gusto kong pag-usapan natin yung gratitude. Now, the way of faith, of gratitude is this. Tinuro sa atin to ni Pablo at ito po yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, and 18. Paborito ng marami ito. Okay? Now, magandang maraming pagkakataon, pagka sinabi nilang thanksgiving, okay, or being filled with gratitude towards God. Binabasa lang natin 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Pero hindi natin sinasama yung verse 16, verse 17. Parang ang feeling ng ibang mga pastor, hindi kasama ito. Pero alam po ninyo, kung tutuusin at titingnan natin, kasama itong dalawang ito. So let's read our text for this afternoon. Verse 16, 17, and 18. Be joyful always, pray continually, give thanks to all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Before I start on talking about this, gusto kong maunawaan po ninyo yung 1 Thessalonians chapter 5 ay inumpisahan ni Pablo. Ang context ng chapter 5 ng 1 Thessalonians ay about the last days. Last days. Dito, nagsalita si Pablo nang sabi niya, tandaan ninyo, malapit nang dumating ang Diyos, pero wag kayong dapat maging mangmang, ang sabi niya. Dapat alam ninyo kung kailan darating ang Panginoong Diyos. Kapag sinabi ng tao, tahimik, katahimikan, darating na siya. Sa pagtunog ng trompeta, darating na siya. Yan ang sabi po ni Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 5. So, 1 Thessalonians chapter 5 is basically the sign of Christ's second coming. Kaya yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 ay mga mungkahi at kautusan ni Pablo na dapat maging kaugalian o karakter sa paghahanda natin sa darating na rapture. Kaya sabi ngayon ni Pablo, dapat bago magkaroon ng rapture, ito ang maging kaugalian ng mga Kristiyano. Uulitin-uli natin. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi niya nung una, you have to be joyful always. Joyful, you have to be filled with joy. Always. Ibig sabihin ng always, hindi nakasalig, hindi naka-yield, hindi nakabatay, hindi nakabase sa kondisyon ng iyong buhay. You will always feel that joy even if you are not feeling joyful. Always. Can you repeat after me? Always. Now, tandaan ninyo, ito ang pagkakaiba ng happiness sa joyfulness. Ang happiness, nakabase sa kondisyon. You're happy kapag ka ikaw ay tumama sa sweepstake. You're happy kapag ka ikaw ay sinagot ng iyong nililigawan. You're happy kapag ka binigyan ka ng bonus. Tama? It depends on the situation. Paano na kung binasad ka na nililigawan mo? You're not happy. Pero ang sabi ng salita ng Diyos dito, rejoice always. Okay? Ibig sabihin ngayon, ang joy ay hindi nakabase sa sitwasyon o kondisyon na dinadaanan ng buhay mo. Tama po ba? Okay? Nandiyan kayo? Okay, dyan sa Holland. Okay ba kayo dyan? Now, gusto kong intindihin natin dito, rejoice always. Dapat, hindi lang sa panahon na everything is going well. When everything when the sun is shining. Kinakailangan din, ang sabi ng salita ng Diyos dito, in everything or always, it should be in the good times and the bad times. It should be
joy in the middle of sorrow. It should be a smile in the middle of the storm. Andiyan ba kaya, mga anak ng Diyos? Always. Tuloy natin. Ang sabi pa niya, sa verse 17, you pray continually. Be joyful, and then pray continually. Alam natin lahat, pinag-aralan natin ito several weeks ago, that one of the core values ng Lot GM, okay, number 1 ngayon, prayer. Because we can never do anything without praying first. And that is what Jesus Christ actually is the one who set an example for all of us. That you never do something or say something without praying it first. Kinakailangan humingi ka muna ng leading sa Panginoon. Our lifeline is prayer. And that's the reason why, ang sabi dito ni Pablo, kung ikay mananampalataya at bago dumating ang rapture, hindi lang kinakailangan puno ka parati ng joy sa Panginoon. Ba't nga pala, balikan natin muna yung joy. Di ba ang hirap kasi ng joy, magkaroon ka ng joy kapag ka ikaw ay dumaranas ng sadness. Di ba? Paano kaya? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sabi ko nga, it's not a matter of condition or it's not a matter of situation, it is the matter of the heart. It's a matter of the heart. Kasi ang puso mo saan nakaset? Nakaset ito sa Panginoon, alam ko, kahit umiiyak ako ngayon, you are in control. Doon nakaset yung puso mo. Lord, kahit nahihirapan ako ngayon, kahit may pain, kahit na may karamdaman ako, Panginoon, it doesn't mean na wala ka sa trono. It doesn't mean na nabawasan ang kapangyarihan mo para sa akin. It doesn't mean na wala kang control sa sitwasyon ko. You are in control. I know that in due time, you will see me through. I know that in God's perfect time, God will make a way. That's the reason why you have to let that joy continue to go through in your life. Because you know that God will never leave you nor forsake you. That's the joy. And remember, joy can never be produced by this world. Only God, the Holy Spirit, can produce joy in our hearts. Amen? Because that is one of the fruit of the Holy Spirit. Love, pagkatapos ng love, joy agad. Oh. Okay? Because it can never be produced by this world. Whatever. It cannot be produced by your money, by your fame. Okay? Hindi po pwede. Tanging ang banal na Espiritu lang. If you will continue to abide in Him, the Holy Spirit will begin to flourish that fruit of joy in your life. Then let's continue. Prayer. Kagaya nga nasabi ko kanina, this is our lifeline to God. Whenever there is heartaches, you have to pray. Kaya ka joyful kasi ito ang kasunod. Lahat ng mga cares ng buhay mo sa Kanya, may pinagsasabihan ka. Mayroon kang pinagbubuhusan ng sama ng loob. At alam mo yung Diyos na yon ay hindi bingi. Alam mo na yung Diyos na yon ay nakikinig sa'yo. At alam mo na yung Diyos na yan ay nasubukan mo na sa maraming pagkakataon ng nakaraan ng iyong buhay. Okay? Kaya gusto kong intindihin natin dito mga kapatid ko, that we need, kaya sabi ni Pablo rito, you have to pray continually. Because in our prayers, God will show us the way. He will lead us. He will guide us. In our prayer, that is how we unload our burdens, our loads inside of our hearts, our mind. Naaayos nito yung mga anxiety natin. Naaalis nito yung mga iba pang karagdagang kaisipan na nagpapagulo sa isipan at damdamin mo. Prayer is so important. It gives you wisdom. It gives you perspective. It gives you strength. Ako alam po ninyo, isa sa mga bagay kung bakit napakaganda ng prayer because if there's, alam niyo, bilang pastor, napakarami kong problema. But what keeps me at peace is when I pray. Kung alam ko, kapag nasabi ko na sa Panginoon, it's no longer my problem. Problema na ng Diyos yun. Madalas natanong ako ng Sister Loy, bakit hindi ka masyado naapektuhan, Daddy? Kasi alam mo naman si Sister Loy ninyo.
Okay. Oh, hindi ako nakatulog. Bakit? Kasi iniisip kita. Wag ako isipin mo. Madalas ganun. Wag mo ako isipin. Okay? Sapagkat I know kung paano ko ibigay ang problema ko sa Panginoon. Okay? Kaya po, yun ang gusto ko maunawaan ninyo. Isa sa mga key ko ay yung when I pray. When I say something, when I unload something to God. Kaya, you see, prayer is so important. Kaya ang sabi niya rito, you pray continually. And then ang sabi niya, you give thanks in all circumstances. In all. Can you repeat after me? All. Isa pa. Isa pa. Ayan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, all. Kasi minsan, we give thanks when time is only pleasant. You don't give thanks to God during the pleasant times. You don't give thanks to God when you feel comfortable. You don't give thanks to God when everything is going out smoothly according to how you like it. Okay? But ang sabi ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ngayon, okay? And actually, this is not an option. This is not a recommendation. This is a command. Lang sabi niyang ganito, be joyful, pray continually, give thanks in all circumstances. This is a command. Ibig sabihin, when you give thanks to God, having that attitude of gratitude has to be saying, God, I thank you for all of the things that's going on in my life. I thank you, Lord God, not only for the good times, but also in the bad times. I also thank you, Lord God, for the difficult ones. I also thank you, Lord, for the painful ones. Alam po ninyo yan, mga kapatid ko. So malinaw po sinasabi rito ng salita ng Diyos. Brethren, gratitude is not a feeling. Kasi minsan nagpapasalamat tayo pagka, wow, saya ko ngayon. Thank you, Lord. Tama? No. Hindi nakadepende yan sa emosyon. Yan ay desisyon. Kita niyo, sabi niya, tingnan niyo, be joyful, be prayerful, be grateful, give thanks to God. Be thankful in all circumstances. It has to be a decision. You have to decide kung may pangit na nangyayari. Kasi automatic pagka maganda ang nangyayari, kahit hindi ka utusang maging thankful ka, magpapasalamat ka. Minsan nga, yung iba, nagiging ungrateful pa nga Di ba minsan yung magpasalamat tayo sa maliit na bagay, sasabihin natin, mapagpasalamat ako, pastor, kasi lahat, kahit pagkatanghalian, pagkatapos kong magtanghalian, nagpapasalamat na agad ako sa... Pero yung iba, kinakailangan panlagyan ng hangin ni Lord ang tiyan para ay, thank you, Lord. Kinakailangan pang magkaroon ka ng hangin sa tiyan at ikaw ay dumighay. Para mapasalamat mo si Lord, ay, thank you, Lord. Simple yun. Kinakailangan ba mangyari yung mga bagay na yun? Si Lord pa rin na magpapaalala sa'yo. Ang sabi ng salita ng Diyos, we have to be thankful in all circumstances. It means that kahit hindi mo gusto yung nangyayari, yung circumstansya, yung sitwasyon ng buhay mo, kinakailangan ang maging posture, ang maging posisyon, ang maging forma ng puso at isipan mo ay yung magpasalamat ka sa Panginoon. Being grateful is the song that we have to sing even if things is not going well in your life. Be grateful in all things. Give thanks in all circumstances. Okay, actually, ginamit the word na thanks dito, mga kapatid ko, ay Eucharisteo. Eucharist, di ba? Alam niyo, Holy Eucharist. But the meaning of Eucharisteo is to be grateful, to give thanks unto God. Yun ang ibig sabihin yan. So, malinaw, no? At saka hindi lang yun. Ang pagiging gratitude, ay sabi ko nga, hindi lang ito nakabatay sa nararamdaman mo sa iyong emosyon. Okay, ito ay desisyon. Bukod doon, ang pagiging grateful o pagiging mapagpasalamat sa Diyos,
Yung pagiging marunong tumanaw ng utang na loob sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. It doesn't it does not to do something about what you feel, but it is also an action. You have to show it in action. The real gratitude is being shown in action. May isang pagkakataon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, as he was looking in the wilderness, he met these 10 lepers. Yung 10 ketongin na ito, mga kapatid ko, kaya sabi ko sa inyo, they were living outside the city, outside the community, because kapag ka ikaw ay meron ng ketong, you are considered an outcast. You are not allowed to be in a society anymore. You will die diyan sa labas kasama ng mga may sakit na iba na nakakahawa at ng mga askals. At kung paano kakakain, kung ano lang yung makain, nandun sila sa basurahan, lahat ng mga tinatapon mula doon sa city, doon sila namumulot at yun ang kinabubuhay nila hanggang sa sila ay mamatay at kainin ang katawan nila ng ketong. But suddenly, these 10 men, they band together dahil pare-pareho ang sakit nila, pagpapala ng lahat ng pagpapala, nakaharap nila, nasalubong nila ang Panginoong Hesukristo. And then suddenly they cried out when they heard that this is the Jesus, the popular one who proclaimed himself to be a Messiah who healed so many sick people. Pagpapala ng lahat ng pagpapala, they bowed down before him and they asked for healing. And then healing they received. At ang ginawa ni Jesus Christ sa kanila, sige magpakita na kayo doon, bumalik kayo sa city, and then pakita kayo doon sa mga kinaukulan. Sila kasi yun kasi ang law. Yung mga nasa kinaukulan, ang siya magpro-proclaim sa iyo na this man is now a free man sapagkat we now declare him clean sa kanyang sakit at hindi na siya makakahawa sa lipunan. Ganun po. Parang dito sa atin nung araw na nagkaroon tayo ng ng COVID. Okay? Yung meron tayong tinatawag na Hokenjo. Diba? Yung Hokenjo, yan yung nagtuturo sa atin, magsasabing, okay, pwede ka nang lumabas ng bahay. Pwede na. Sila yon, ganun yon, merong ganun sa kanila. So, ang ginawa nila, nagtakbuhan na sila papunta ron because lahat sila, we don't know kung ilang taon na silang napahiwalay sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kabarkada. So now they have a chance to regain a second chance in their life. So nagtakbuhan na sila. All of a sudden, yung pang-10, sinabi rin sa salita ng Diyos, was a Samaritan guy, suddenly he stopped. And yung siyam, nagtakbuhan na, kanya-kanya na. He stopped and said, "Teka muna, I have to show my gratitude to Jesus." Okay? Bagamat inutusan ako ni Jesus Christ na pumunta na kami, magpakita na kami, pero no. Meron akong panahon para sa mga ito, sa mga mahal ko sa buhay. I have to show my gratitude to Jesus. So anong ginawa po niya, mga kapatid ko? He went out, he went back, he turned his back 180 degrees and looked for Jesus. Now, it's not easy to look for Jesus. Okay? Lalo na kung lumayo ka na, sapagkat si Jesus Christ po, mobile yan. When they just met Jesus Christ. At nung sila'y pinagaling ng ating Panginoong Kristo, si Jesus Christ po, tuloy-tuloy na naglakad na yan. Okay? It's not easy. Lalo na kung si Jesus Christ ay nasa wilderness. Okay? So, wala kang pagtatanungan kung saan siya pumunta. Okay? And Jesus Christ is like, sabi ko nga sa inyo, mobile. He wanted to cover a lot of distance as much as possible in one day because he's a man on a mission. He knows that he only has 3 years, okay, to live. So, he needs to cover a lot of distance. So, pero hinanap niya yon. Okay? Hinanap niya si Jesus Christ and finally, he found Jesus Christ. Hindi natin alam kung ilang oras o ilang araw, but kung mababasa po ninyo sa Book of Luke, nandun po yon. At ang sabi ng salita ng Diyos, nakita niya at siya po ay muling nagpatira pa. Sabi ni Jesus Christ, "Hey, ba't nandito ka? Haven't I said to you that you can go now?" Sabi niya, "Panginoon, sobrang overwhelmed ang puso ko. Sobrang overwhelmed na
alam kong dahil sa iyo magkakaroon ako ng great deal sa buhay ko. Kaya nandito ako, Panginoon. Nagpupuri sa iyo. Ang sabi ni Lord, that's good. But where are the other 9? Ulitin ko. Nagtanong si Jesus Christ doon, natuwa siya. He was not expecting, but maintindihan natin dito sa kanyang mga salita that God loves a person na may gratitude sa mga ginagawa niya. It's not because God is looking for an exchange sa kanyang ginawa. Hindi. It's not for Him. It's for us. Sapagkat if you keep that spirit or that attitude of gratitude, alam po ba ninyo, it will protect you from becoming unholy and becoming wise in your own understanding. Marami na tayong nakita na marami nagpe-pray. Ewan ko, marami na ako nakita na humingi ng prayer nung araw, overstay sila. Pero nagkaroon sila nagkaroon sila ng visa. Okay, sabi nila, pagbigyan lang kami ng visa, talaga nandun, nagkakandira pa sila sa kaiiyak. I-bless kami ng visa. Ngayon may mga visa na sila, nasa na sila? Are you here? Ang sinasabi ko po sa inyo rito, mga kapatid ko, ay isang katotohanan. It's about knowing how to look back. In the past, nasaan tayo nung tayo ay nagpe-pray? Nung nag-a-apply ka ng visa papunta sa Japan, ipinasok yung passport mo at sinasabi mong sana, Panginoon, makarating din ako ng Japan kagaya nung kapitbahay ko. Ngayon, malaki na ang bahay nila. Ngayon, after several years, mas malaki na ang bahay mo sa Kanya. Nasaan ang puso mo sa Panginoon? Christians, and this is what I'm talking about. Yung bang pumunta lang tayo sa church, nahirapan tayo pumunta. Wherein, ito po ay isang maliit na bagay lamang para masabi natin, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ko. Why? Bakit kinakailangan sabihin ni Lord that you be joyful, be prayerful, and be thankful? Bakit? Ang sagot ay nandito. Because this is God's will for you in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Is your life in Christ Jesus? Do you have faith in Christ Jesus? Then, if you are in Christ Jesus, you have faith in Christ Jesus, this is God's will for you. Anong will niya sa'yo? To be joyful always, to be prayerful always, to give thanks to God in all circumstances. Yun ang will ni Lord sa atin. That's why when the 10th man who came back to Jesus and says, God, I thank you. That's good for you. Happy to see you. But where are the other 9? Ang akala natin, hindi tinitingnan ni Lord ang gratitude na meron tayo sa Kanya. Nagkakamali kayo. Huwag niyong isipin na si Lord ay KSP. Hindi rin. Ang gusto niya talaga, ang will niya para sa iyo, ikaw na nagsasabing may Kristo ka sa puso, is for you to be joyful and to pray and to give thanks to Him. In all circumstances, kahit na pangit ang nangyayari, kinakailangan nagiging mapagpasalamat ka sa Kanya. I don't know about you. Ewan ko kung kilala niyo si Corrie ten Boom. Siya yung author ng The Hiding Place. Now, itong si Corrie ten Boom, yung kanyang book na Hiding Place, it's about her experience during the First World War. Siya po ay isang Dutch. Okay? Nanonood yung mga taga-Lot GM Holland sa atin. Dutch po si Corrie ten Boom. Okay? At sila po ay kinonquer ng mga German, ng mga Nazis during that time. Now, at one point doon sa kanyang libro, sinulat niya doon sa kanyang libro na ito, yung kanyang ordeal, that they were put in a barracks number 28. Sila at saka yung nakababata niyang kapatid na babae. Pareho silang babae. At tapos po doon, mga kapatid ko, of all the barracks, yun ang pinaka-infested na mga fleas, yung mga surot, yung mga kuto. Okay? Yung barracks na yon. Okay, sabi niya ganun, bakit of all the
barracks, dito tayo. So sila magkakapatid, sila yung mga kasama nilang mga babae, sama-sama ang mga babae sa isang barracks. Okay? Barracks number 28. So talagang grabe sila. Okay? Nangangati sila, ang daming surot. Okay? And all of a sudden, yung araw na yun, dahil sila ay committed Christian, sila magkapatid, okay? Ang dala-dala lang nila, ang nasave lang nila, nadala-dala nila, na itago nila sa ilalim ng kanilang bulsa, sa kanilang damit, yung gula-gulanit na Bible. Okay? Ang ginawa nila ngayon, binuksan nila yung Bible, at alam po niyo, lo and behold, ang binasa niya ay itong verse natin ngayon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, and 18. Be joyful always, pray continually. Kaya ito ang ginawa nila. At nag-struggle sila sa verse 18. Give thanks in all circumstances. Sabi ng kapatid niyang bata, ate, ibig ba sabihin nito? Magpasalamat din tayo maging sa mga kuto tsaka sa surot. Kasi in all circumstances Sabi niya, hindi naman siguro. Kasi pagka pinagpasalamat natin yung mga bagay na ito, baka naman mag-hyper faith tayo. Sabi niya gano'n. We might be pushing our faith too much if we even thank for the fleas. Then, ang ginawa nila, nagpe-pray sila hanggang yung mga kasama nila, mga babae, araw-araw sumasama na rin sa prayer nila. And then, kumikilos ang Panginoon, and they begin to, when they pray, siyempre marami sila, nagiging maingay sila. So, natatakot sila sa tuwing nagpe-pray sila na baka pasukin sila ng mga sundalo at alam po ninyo yung concentration camp yun, pwede silang pagpapatayin dahil ang buhay doon, pagka nainis sila ng mga sundalo ron, pwede ka nang patayin dahil you're like nothing. Okay? So, natatakot sila, pero nagpe-pray pa rin sila. Okay? Then, nagtataka sila. Dahil yung mga katabing barak sila, pinapasok ng mga Nazi soldiers. Pero hindi sila pinapasok. And then, nung panahon na sila ay inaabutan ng pagkain nung nagpapakain sa kanila, sabi nga, bakit hindi yata kami binibisita ng mga sundalo rito. Ang sabi nung nagpapakain sa kanila, ako din kung hindi lang ako magpapakain sa inyo Kasi bakit ayaw nilang pumunta rito? Kasi ang daming surot. Now, alam natin ang dahilan bakit hindi sila pinapasok. Dahil sa surot. Now, ang sabi ngayon nung kapatid niya, di ba sabi ko sa iyo, dapat magpasalamat din tayo sa surot. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya yung pamagat ng chapter na yun sa kanyang book, Thank God for the Fleas. Are you thanking God for all the fleas that you are going through? Na nagpapahirap sa atin, na nagbibigay sa atin ng pain, na nagbibigay sa atin ng kirot sa buhay? Do you even thank God in every circumstances in life? Now, this shows us na kahit hindi maganda ang ordeal, ang pinagdadaanan natin, God has a plan. Mayroon siyang magandang bagay, dahilan, bakit kinakailangang makaranas ka ng surot sa buhay mo. Gusto kong maintindihan natin dito, mga anak ng Diyos, na bilang mga anak niya, hindi pwedeng basta sabihin mong salamat Panginoon ng ganun-ganun lang. At hindi hahayaan ng Diyos na mangyari ang bagay na yan nang walang bagay na ikabubuti para sa iyo. Kaya nga sabi ni Paul, in everything, give thanks. For why? For this is the will of God. Palakpakan natin Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. Ang sabi pa niya, all things will work together for good for those who love God. Pangit man yan, it will work together for good. Why? Because it doesn't happen without a purpose. And God will not allow bad things to happen in His children. Dahil gusto lang niyang ikaw ay umiyak, dahil gusto niyang ikaw ay masaktan, hindi. Sapagkat yan ang nakikita na dyan kung ikaw'y mga hawakan dyan at magpapatuloy kang mapagpasalamat sa Kanya, it will recreate you to become a better person. Hindi yung parang kinakailangan, kilitiin ka muna para ka matawa. Ano yung sabihin? Kinakailangan merong ibigay sa iyo ang Diyos para ikaw ay bumait din sa Kanya. Magpuri
at maging masaya sa piling niya. Hindi ganun. Okay? Now, kung mapapansin po ninyo mga kapatid ko, pansinin niyo itong verses natin ngayon. Itong verses po na ito mga kapatid ko was yung 3 practices na to. Joyful, prayer, at saka being thankful. They were interconnected together by Paul. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pa pwedeng maging give thanks lang. These are all interconnected together. Why? Kasi if you are a Christian who are always joyful, knowing that God, despite of the pain, despite of the bad lucks that you're going through in this life, you keep that joy inside of you, knowing that God will be faithful. Okay? You will keep that joy. Ano mangyayari sa'yo? Ang isang taong joyful ay eventually magiging prayerful. Tama? Ngayon, kapag ikaw'y naging prayerful, eventually, sa mga salita mo, dahil ikaw ay joyful, magre-resulta ito ng ng papasalamat sa Panginoon. Now, pakinggan niyo, tingnan niyo mabuti ito, pansinin niyo. Kailan lang usually ang tao nagiging masaya? Pagka maganda ang nangyayari. Pero pangit ang nangyayari, hindi siya masaya. Tama po ba? Pagdating sa prayer, baligtad. Kailan ang tao nagpe-pray? Pagka hindi masaya ang nangyayari sa buhay niya. Di ba? Pagka pangit, balikan natin. Ikaw ay nagiging joyful pagka maganda. Ibahin ko naman ang salita. Maganda ang nangyayari sa'yo. Wow! Pero, magpre-pray ang isang tao pagka pangit. Alam mo kasi niya? Pagka pangit ang nangyayari sa kanya. So, itong dalawa na to, parang hantay o opposite. Tama? Gagawin natin ito kasi yung isa, maganda ang nangyayari. Yung isa naman, pangit ang nangyayari, kaya gagawin mo yung dalawang practice na yon. Pero tingnan po ninyo, when you consider everything to be just fine, sapagkat pangit o maganda, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Pangit o maganda, kaya ng Diyos ang bagay na yan. Tama? So, kung gano'n ang magiging kaisipan natin, mindset natin, mga kapatid ko, you can always be joyful. You can be always prayerful. Ang resulta, kasi kita ninyo, in all circumstances, itong all circumstances na to, napaka-importante, kasi it refers to being joyful, it refers to being prayerful. Pangit o maganda, maganda o pangit, masaya o hindi, malungkot o hindi masaya. Ang sabi ng salita ng Diyos dito, all circumstances. So they are all interlinked together. They are interconnected. Sapagat it's a cycle. When you keep that joy in the Spirit, you will continue to pray and say, thank you, Lord. And when you begin to have that joyful and thankful heart, you will always be grateful to God. Kaya, tingnan ninyo, pansinin ninyo yung ginamit na adverb. Ginamit siya rito. Be joyful always. Be prayerful continually. Be thankful in all circumstances. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, it should be unended. It must be uninterrupted. It must be persistent. It must be ongoing. It must be consistent. And it must be constant. Dapat ito tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi dapat maputol. Amen? You be joyful always. Kailan tayo hindi nagiging masaya sa buhay na to? Kailan ba? Sabi, wag daw huminto eh. Walang dahilan eh. Walang klaseng problema. Kailan ka tinatamad manalangin? Pero tingnan ninyo, kapag ka ikaw ay grateful sa Panginoon, you will always find time that being joyful and being prayerful is just not a big deal for you. Why? Because you are full of gratitude towards God. Hindi mo kinakalimutan yung mga bagay na ginagawa. Kaya tingnan po ninyo, ha? Ano ngayon ang totoong gratitude? Napakinggan nyo ito. Siguro magandang mailagay din ito sa
maipost ninyo. That real gratitude is not because of abundance. Real gratitude is not because there is abundance, but because there is contentment. Hindi ito nakabase sa abundance. Kaya ka nagpapasalamat sa Diyos. Nakabase ito dahil meron kang contentment. I don't care kung hindi ako kasing yaman nila. Lord, magpapasalamat ako sa iyo. I don't care kung hindi ako kasing healthy nila. Magpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Why? Whatever happens to me, I am contented. Palakpakan po natin muli ang Panginoon dyan. You see? Yun po yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Okay? Kaya never ever na makikita natin ang ating mga sarili na parang nawawalan tayo ng gana kay Lord, parang kasi sila ang paborito ni Lord, ako hindi. No, no. Just be satisfied of what God is doing to you. Just be content. Who cares? Kung ang kotse ko, lumang K-car lang. Who cares? Okay? Kung ang aking bahay ay hindi kasing laki ng bahay nila. Who cares? Ang importante, may nakakapagpadala pa rin ako kahit paano sa Pilipinas. Pagka gusto kong kumain sa restaurant, nakakain ako. Okay? Mayroon ako, hindi ako lubog sa utang. Bagamat wala akong masyadong pera kagaya nila. Ang importante, nandito pa rin ako sa Japan at nag-i-enjoy sa buhay na ito. Amen? Amen? I mean, you can just see many things in life. That's the reason why itong gusto ko ngayong, sagutin. Papaano ko ngayon makakultivate ang attitude of gratitude? Kung napaka-importante pala sa buhay ng gratitude. Sa mata ng Diyos, hinahanap pala niya sa akin ang ako'y maging mapagpasalamat, parating tumatanaw ng utang na loob sa ginagawa niya sa akin. Na hindi pala dapat mapigilan ng kahit na anong sitwasyon o problema ang aking pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa Kanya. How can I cultivate it? Paano ko mapapalago lalo ito, Pastor? I'm gonna give you several advice. First, we need to be mindful of God's goodness. Dapat parati mong nire-rehearse at dapat hindi mo kakalimutan yung mga bagay na nung tumanggap ka sa Panginoon na ginawa niya sa buhay mo. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? We need to remember His love. We need to remember His grace. We need to remember the salvation that He has done to you. You need to remember His mercy. You need to remember His faithfulness. You need to remember His promises. You need to remember everything that He has done to you. Pero ang sabi mo ngayon, Pastor, pasensya na po kayo. Wala ako masyadong alam sa goodness at saka love ni Lord dahil bagong Kristiyano pa lang ako. Meron akong mas lighter na pwede mong pagbasihan. Kung ang palusot mo ay hindi alam na promises ng Panginoon. You just have to stand and just look around your surrounding. Just look around. Pay attention to the world around you. And then you start to look up and see that sky. If it is dark, look up and see that moon and the stars. When you wake up next morning, you go out of the window and say, wow, medyo malamig. Okay? Sa Pilipinas, puro mainit. Dito nakakaranas na ako ng lamig ngayon. Okay? And then, you have to thank God for the air you breathe. Okay? At ang gagawin mo ngayon, you have to, pagpasok mo sa umaga, nakita mo, may handa ka ng luto, nakapagluto ka ng pagkain, may agahan ka, nakapunta ka sa isang restaurant, somebody called you up, kain tayo. You have to thank God for the food that you are eating. Kinakailangan, even to the people you love, people who cares for you, friends who loves you. All those kinds of things are reason to say, thank you, Lord. You see? Kailan natin napagpasalamat sa Panginoon yung mga bagay na yan? Your son, your child, your daughter, your husband, your wife.
Kailan natin napagpasalamat mabuti yung mga bagay na ito? Minsan, mga maliliit na bagay, even a smile of a stranger, a beautiful flowers. Lord, salamat, Panginoon. Every now and then na kayo ay tumatanggap ng inyong sweldo. Sinasabi mo yung Panginoon, salamat po. O sinasabi mo, pinaghirapan ko to, kulang pa nga to eh. Ungrateful? Unthankful? Intindihan po ninyo mga kapatid ko. Always remind yourself, be mindful of what God has done to you. Be mindful of everything. Alam po ninyo, si David, kung bakit he is a man after God's own heart, sa kabila ng marami niyang kapalpakan sa buhay, sa kabila ng marami niyang ginagawang kasalanan kay Lord, he was called by God a man after my own heart. You know why? Because he is a man of gratitude. Kung makikita po ninyo lahat ng mga kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang salmo, it was, Lord, salamat sa magandang araw na nandyan sa likod ng mga bulubundukin. Look at that. He was so, siya po ay talagang masyadong metikuloso sa lahat ng mga gandang bagay na ginagawa ng Panginoon para sa kanya. For him, yun ay ginawa ng Lord para sa akin. Sa atin, parang, hindi, para sa lahat talaga yan, tsaka normal lang yan. For, ang approach ni David doon, no, God, ginawa mo yan para sa akin, mahal mo kasi kami. Again, marami sa atin dito ang nasa isip lang natin, normal lang yan. Atarimay no ko to. It's not an attitude of gratitude. An attitude of gratitude is you're taking it too personal. You're not taking God's blessing for granted. It's a big deal for you. Regardless kung ito ay maliit o malaking bagay. Because what you want to cultivate here is becoming a man, a person of gratitude. Amen? Nandiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? There's a man, a famous doctor. He's a research person. Ang pangalan niya ay si Dr. Robert Emmons. You can Google him out later. Emmons, capital E ang apelyido niya, double M-O-N-S. And did you know that this man is a world-renowned scientific researcher about gratitude? And this is what he said. If a man is filled with gratitude, sabi niya ganun, people who regularly practice gratitude by taking time to notice and reflect upon the things that they have to be thankful for, sabi niya, these people are more always positive in their emotion. They feel more alive. They sleep better. Express more compassion and kindness for others. And even having a stronger immune system. This is a proven fact. Can you imagine this simple things of being thankful? How it creates a big impact into our lives. Just being thankful. So gusto ko maunawaan po rito natin mga kapatid ko. Kaya ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Hindi para sa Kanya. Sa totoo lang, di naman niya kailangan yung pasalamat natin eh. He will exist as God even if there is no people who will thank Him for what He has done. Because He is love. Anyway, gagawin yan whether you will appreciate it or not. But we need to be thankful. Of course, because God is worthy of it. And at the same time, it keeps us what? In line with the will of God. Nakita ninyo? For this is the will of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. I'm trying to flesh out every words of the Bible here so that we can appreciate and taste the beauty of the Word of God. Nakita po natin dito. Kapag ganito, kapag meron kang kaisipan ng gratitude ngayon, ano mangyayari sa'yo? Mag-iiba ang tingin mo sa paligid mo. Parang si David.
Iba na ang paligid mo ngayon. Kahit na may pangit na nangyayari sa iyo, you will always see the beauty of the moment. You will always see the good among the bad. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? You will be able to see hope in the middle of challenges and hopelessness. You will be able to feel joy in the times of sorrow. You will see peace in the middle of the storm when you have the eye of gratitude. Ang nakikita mo parati yung maganda sa mga pangit na nangyayari. Kaya you will always have joy. Always. And you will always have that voice of prayer and praising every now and then, regardless of your situation. See? Kaya, be thankful. Sabi mo nga sa katabi mo, be thankful. Yeah, we have to develop that habit, ha? Okay? Hindi ka ngayon matatakot when times is bad. Amen? Mawawala yung fear. If you are thankful, imagine mo na, if you are a thankful person, mawawala yung fear. Do you know the word in the book of Psalms chapter 23? Anong sabi ron? In the area of, sabi niya, though I walk in the valley of the shadow of death, I shall fear no evil for... Bakit? Teka muna, hinto muna tayo doon. Bakit sabi niya, you are now walking in the shadow of the valley of death? Yun yung pinaka-nakakatakot na panahon ng buhay mo. Yun yung pinaka-nakakatakot sapagkat maaaring hirap na hirap ang sitwasyon mo. You feel the most painful experience in your life, the shadow of the valley of death. Pero sabi niya ron, I shall fear no evil. I will not be afraid. Bakit? Sapagkat saan siya nakatingin? Yung tupa na yon, tandaan natin, it's about the tupa at saka yung shepherd, itong Psalms chapter 23. For thy rod and thy staff, they comfort me. Saan siya nakatingin? Doon sa hawak ng pastor. Sino yung pastor? Si God. Ano yung rod and staff? What does it represent? It's the power of God to protect and to bless them. Yung rod, alam mo kung saan to? Ito po'y panghambalo sa lahat ng mga leon, lahat ng mga oso o mga asong gubat na sasawata sa kanyang mga tupa. It talks about the power of God, His capability to protect you. Doon tayo parating tumingin sa kakayanan ng Panginoon. Sapagkat kapag doon ka nakatingin, makakapagpuri ka. Sasabihin mo, Panginoon, ikaw pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Wala sila. Hallelujah. The second thing that you need to understand, you want to cultivate that attitude of gratitude, we need to verbalize our gratitude. Verbalize it. Matuto kang magpasalamat. Sabihin mo sa mga taong may gumawa ng mabuti sa iyo, salamat ha. Salamat ha. I-verbalize mo, salamat ha. Salamat saan? Salamat sa ginawa mo ha. Salamat sa ulam ha, nakapag-sharon ako. Salamat sa ulam, salamat sa pag-iimbita mo sa akin. I mean, kailan tayo natutong magpasalamat? Ang iba, sinasabi, ayoko magpasalamat, pinakikita ko na lang sa gawa. No, verbalize it. Since you said you want to cultivate that attitude of gratitude, matuto kang magsalita ng salamat. Salamat ha. Okay? Yung iba kasi, bakit ayaw magsalita ng salamat? Mataas ang pride, ayaw masabi na magpasalamat siya. Tanggalin mo yung pride na yan. Ang importante rito, may dinedevelop tayong magandang ugali. Ang ugali ng pagiging grateful. Kaya simula ngayon, huwag kang mahihiya na lapitan ng taong yon at sabihin, salamat sa ginawa mo sa akin ha. You see, napakaganda po nun. Now, you have to verbalize it as to God. Now, sasabihin mo, hindi, pastor, parati naman nagpe-pray, parating inuuna ko nga yung pasasalamat eh. Salamat saan? Na naman, yun ang tanong ko. When you say thank you, Lord, minsan, generalize natin, Lord, salamat sa lahat sa maghapon. Salamat po. At tapos, umpisahan mo na yung ratsyada mo sa, Lord, kailangan ko nito, Lord, tulungan mo ko rito, Lord, bigyan mo. Naiintindihan kita. Pero tingnan po natin, mga kapatid ko, si God yung kausap mo. Why don't you spend a little minute to say, God, I thank you for today. Kasi Panginoon, kanina, ganito yung nangyari.
Kasi ito ang problema sa atin. We are not so mindful of the good things that God is doing in your life. Kaya, nakakalimutan mo, pagka magpe-pray ka sa gabi, bago ka matulog, hindi mo nasabi, basta sinabi, basta Lord, salamat sa lahat. Ikaw ba pag kami nagpasalamat sa iyo ng ganon? Bakit ka nagpapasalamat? Anong nagawa ko? Minsan tayo, may ginawa tayong mabuti na hindi naman natin, hindi naman natin i-expect na may magpapasalamat sa iyo. Dahil normal lang para sa'yo na gawin mo yon. Pero may nag-appreciate. Ang tatanong mo, saan? Ano ginawa ko? And then kapag sinabi niya sa'yo, ganun ba? Okay lang yun. Ganun tayo kay Lord. Pagka magpasalamat tayo, agad-agad, general, agad ang Lord, salamat sa lahat-lahat sa maghapon. At siya nga pala, ito na po mga listahan ko, Lord, sa akin. Patay kang bata ka. Para sa akin, okay lang yung mga wishlist mo, okay lang yan. Pero dapat, kinakailangan, bakit ka nagpapasalamat? Saan? Sa hininga? Saan? Maganda yung araw mo ngayon? Saan bagay? You need to spend a little bit of minute when you say, thank you, Lord. Hindi dahil nakalimutan ni Lord. Kung hindi, you are cultivating your gratitude. When you begin to always remember God's goodness, sino makikinabang hindi si Lord? Tayo pa rin. Tayo yon. Sabihin mo, ikaw daw yon. Yan. Ikaw daw yon. Ako yon. Verbalize it. Verbalize it. Okay? Always see the beauty and the goodness ng kapatid mo diyan sa loob ng church. Huwag ka magdwell sa pangit na ginawa niya. Dahil may mabuting bagay din ginawa yan sa'yo. Pangatlo, we need to be generous. When you want to cultivate, if you want to cultivate that gratitude, you have to be generous in responding to their good na ginawa nila sa'yo. Have to be there. I don't say, bigyan mo sila ng pera. Many times, hindi naman pera ang kailangan nila. Minsan kinakailangan lang effort ng konti eh. Konting effort lang. But be generous. Wag yung, nagpasalamat na ako, tama na yun sa kanya, no? If there's any way na, hindi, yun lang naman ang ginawa niya. If there's any way, dapat mong higitan. Yung ginawa niya, kahit simple lang yun, sabihin ko sa'yo, iba impact na magiging impact nun sa tao na yun. Alam mo, yung bang konting bagay lang ginawa niya na talagang hindi mo naman dapat pagpasalamat, tapos biglang, nagluto ako ng cake. Pinagluto talaga kita kasi natuwa ako dun sa Ito agad? Ito lang, yung maliit na bagay lang. Ito binigay mo sa akin? How big the impact if you are generous in your gratitude. And lastly, we need to be humble. Be humble because, alam po ninyo, you always have to recognize that everything that you have comes from the Lord. It's not because of you. If you want to cultivate that attitude of gratitude, kinakailangan nung maunawaan dito, mga kapatid ko. You have to be, Lord, kung hindi dahil sa iyo, wala ako dito. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, you always have to look back and say, Panginoon, masaya ako ngayon, malusog ako ngayon. Salamat sa ginagawa mo sa mga anak ko, sa kaligtasan at sa bagay na aking tinatamasa ngayon. Salamat, Panginoon. That's the reason why Thanksgiving is very important. I don't know how Thanksgiving Day started. But one thing is for sure. The reason why our church, Lord of the Harvest, adopted such day of Thanksgiving. Kasi gusto ko maunawaan ng mga ng pamilya ng Lot GM na huwag tayong maging ungrateful sa Diyos. Ang church natin na Lord of the Harvest is a gift from God for all of us. Okay? Sapagkat kung wala to, marami sa atin ang hindi nakakilala sa Panginoon. This church has been going on for more than 33 years.
And thousands of people has joined this church. Ang iba sa kanila, more than half of them went back to the Philippines. And we're still reaching out for many souls. Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko, na huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay naging napakabuti sa atin. Amen? Let us all stand up. Palakpakan po natin ating Panginoon. You see, gratitude is more than saying, God, thank you. That's the reason why today we are going to thank God together with our token, okay, of offering. Hallelujah. God has been good to us the whole year. And this is just our one way of saying, Panginoon, sa buong taon, alam niyo sa akin, when 2023 entered, since starting January, the first Sunday ng January, para akong dinaanan ng malaking higanting tren. That's how I would like to illustrate my experience. First week pa lang ng January, it's like parang nasagasaan ako ng higanting tren. And it's been like that for several months. But despite of those things that happened to me in this year, I kept my faith alive, always being thankful to God. Lord, despite of these things happening, Panginoon, salamat po ko, Panginoon, sapagkat naramdaman ko, O Diyos, kung paano ang kamay mo. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nakikita mo yung mabuti sa mga nangyayaring masama. Okay? Pinupuri ko ang Panginoon doon. And then later on, in pagdating po ng middle ng 2023, the tide begins to change. Bumaligtad ang lahat. And I started to reap the goodness of God. Now, alam po niya mga kapatid ko. That's why this is my way of saying, Panginoon, in this very Sunday, Thanksgiving Sunday namin, Panginoon, you deserve the highest praise. So, before we pray for our offering, I just want everybody, just about everybody in this area, pati in church natin dyan ngayon sa Holland, taas lang natin ang ating mga kamay. Sapagkat simula ngayon, huwag mong kalilimutan na you have to cultivate that attitude of gratitude. It has to continue. Nakita niyo yung sinabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, it should be always, it should be continually, and it should be in all circumstances. Your heart, your character being grateful must never ever stop. It should be constant. It should be ongoing. It should be persistent. Panginoon, habang nakataas ang aming mga kamay, naririto po kami, aming Diyos. Salamat po sapagkat, Lord, pinatunayan mo sa buhay namin itong ikaw ay tunay na matapat at mabuti sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon, sapagkat, Lord, kita namin na ang pagiging mapagpasalamat sa aming puso para sa iyo ay hindi ito para sa iyo, kung hindi kami rin ang makikinabang dito. Because you want, Lord, to develop our character the way you want us to be, Lord. And we should always realize na hindi nakasalalay sa sitwasyon ng aming buhay ang pagiging mapagpasalamat sa iyo. It should always be a part of our lives, every day, every moment, regardless. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat kapatid ko na nakataas ang kamay.
We are surrendering our lives to you, my Lord. And Father God, when we live in gratitude, we thank you because you are giving us the ability to see our world differently. Thank you. Pagpalain niyo po ang mga kamay, ang mga buhay ng mga kapatid kong nananalangin kasama ko ngayon. Thank you. We bless you. Salamat sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga trabaho, sa hininga, sa kalakasan, sa mga bagay na pabor na binibigay mo sa amin, Panginoon, sa bagong trabaho na mayroon kami, sa matagal na trabaho na mayroon kami. Panginoon, salamat, Lord. Dumaan ang Black Friday, Panginoon, may nabili kami, Panginoon. Lord, mga maliliit na bagay, pero Panginoon, we appreciate you for that. Sapagkat marami pang mga tao dyan, Panginoon, ang walang capability makabili. Panginoon, pero Lord, you enabled us. Father, we have so many things and reasons to thank you for. Huwag nawa kaming maging ungrateful. Panginoon, at nawa lahat ng paglilingkod namin, ito ay bunga lamang kasi nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Kaya Diyos, sa oras na ito, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Itaas po natin ang ating mga offering. Panginoon, tinataas namin ang aming munting handog sa araw na ito. You deserve more than this. But Lord, this is just one way of saying, we thank you. We glorify you through our love offering. Bless this love offering. May your name be glorified as we give this in Jesus' name.